Magandang araw sa ating lahat. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa Korte Suprema. Malagot po namin tinatanggap ang desisyon po na ito na ibasura yung lahat po ng mga petisyon na china-challenge yung pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po nito, lahat po ng usapin patungkol sa mini-trial fishing expedition na kanina nakita ho natin, inulit-ulit na naman po ng depensa ay nagwawakas ngayong araw po na ito. So ibig sabihin, yung pong lunsaran po ng laban ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senate Impeachment Court. At mataas po yung kumpiyansa ho namin na sa dulot-dulo ng proseso pong ito, yung pong usapin ng katotohanan pananagutan ay mananaig. Ibig sabihin, sa dulot-dulo magtatagumpay po ang prosecution dito sa usapin po ito. O sa madaling salita po kung Terry, tama po bang intindi namin, wala na pong choice or chance na mapigilan ng Korte Suprema ito pong Senate impeachment trial dahil wala na pong petition na pending doon that could have impaired itong ating trials? Tapos na po. So, ibig sabihin, yung pong basic logic nito pong petition po nila, they're questioning the proceedings at the House, including the decision to transmit to the Senate, no? And therefore sana, ang gusto nila, pagka nabasura yung House, mababasura din po itong proseso rito. Hindi na po yun mangyayari dahil binasura na po yung petition. Ang sabi ng Korte Suprema, the petition is dismissed. Sir, doon po sa, sinabi ko kasi dati nung Camp TVP Sara doon, sa yung mga Justice Committee proceedings na yon, nagsasagawa daw kayo ng fishing expedition. So with this ruling of the Supreme Court, does that invalidate that argument that the Justice Committee actually held fishing expedition kind of hearings? Well, ang binanggit lang po sa pahayag ay ito pong usapin ng pag-question. No? Nung pong mga ginawa po ng House of Representatives itself at yung Committee on Justice ay moot na po kasi andito na po yung proceedings, no? Andito na po yung paglilitis. No? So ang sinabi din po nito na wala na hong pwede pang mangyari dito sa bagay na ito, tuloy-tuloy na po ang paglilitis hanggang pinakadulo. Sir, do you think you scored big points today? Kasi aside from that, napagbigyan din po yung hiling sa judicial notice and then also on the marking of the Arturo Las Cañas affidavit or dun as exhibit. So do you think big point ito para sa prosecution? We don't look at the proceedings as a point system. No? We have every confidence na we are on the side of truth and we are not on the side of accountability. So ito po mga maliit na bagay na ito na nakukuha po mula sa mga pakiusap tuon po sa korte para sa mga marking at ilan pong mga motions. Ito po ay maliit na bagay doon sa mas malaking usapin ng pagtitiyak ng katotohanan at pananagutan ng ating pong pangalawang Pangulo. From the start, kung are we expecting na ba itong desisyon na to na ipapasura rin ng Supreme Court? Kasi sabi mo, ibig sabihin, nandito na rin kasi sa Senate, wala na kaming magagawa. So, are we expecting for it? Hindi yun namin inasahan yun, sa totoo lang. Pero siyempre, naglatag naman din ho kami ng batayan kung bakit walang batayan yung mga petisyon ng pangalang Pangulo at ng kanya pong mga kalihatan. Pero sir, kahit wala naman pong kinalaman yung substance nung, syempre may judicial notice na nga po, di ba? Tapos syempre sinasabi lang, may nag-transpire talaga na Committee on Justice hearing. Pero pagdating ho sa publiko, syempre may mga, let's say, for example, supporters ni Baby Sara na sinasabi nila wala daw kwenta yung mga nilalaman ng hearing po ng Committee on Justice. So, kumbaga, makakatulong din po yun para ma-strengthen yung inyong case. Wala na ho yun. Propaganda na lang ho ng mga Duterte supporters ho yun. Kasi, basically, if it is mooted, yung pong kabuuan ng mga impormasyon, kabuuan ng mga dokumento, tuloy po yun. Ibig sabihin, tinatanggap ng Korte, tinatanggap ng Senado, na tama ho yung pagkakalatag sa puntong ito sa Senate Impeachment Court. So, tingin ko panahon na para mag-move on. Would you have wanted the Supreme Court, sir, to discuss the merits sana? Kasi hindi naman nila discuss the merits ng petition. But in extraordinary circumstances, kasi even in moot cases, nagdi-discuss pa rin sila. So would you have wanted them to discuss sana? No, we leave it to the Supreme Court as to how they would want to dispose of it. No? Kasi pwede rin naman I don't think it merited their time to actually dispose of it exhaustively. Kung talaga naman kitang-kita naman po ng bayan na tama yung prosesong pinagdaanan mula sa House papuntang Senado.
Kumpiinan ko lang yung sinabi mo kanina na putuloy na panahon na para mag-move on yung depensa ngayon. Yun po ba ang inaasahan niyo after ng Supreme Court ruling? At tingin ko tama ho yun. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po na mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.